Ang pineal gland ang iyong ama nasa langit. Ulitin ko, ang pineal gland ang iyong ama nasa langit. Tinatawag din ang pineal gland na third eye. Ulitin ko, tinatawag din ang pineal gland na third eye. Ito ang pangatlo mong mata. Mateo 6, talata 22, ang mata ay ang ilawan ng katawan. Kung malusog ang iyong mga mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Dito sinasabi kong malusog ang iyong mga mata, mapupuno katawan mo ng liwanag. Aabot pa ang liwanag sa dulo ng mundo. Ang third eye siya rin ang tinatawag na Panginoon mo. Ulitin ko, ang third eye siya rin ang tinatawag mong Panginoon. Ang Ama at third eye o Panginoon ay iisa lang ang iyong pineal gland. Ito ang tinatawag na nasa langit. Ulitin ko, ito ang tinatawag na nasa langit. Ikaw ang anak na umaapak sa lupa. Ikaw ang anak na ang mga paa mo ay nasa lupa. Maliwanag ang sinasabi sa Juan 10 verse 30 ako at ang Ama ay iisa. Ang Ama mo ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Ulitin ko, ikaw ay nakaapak sa lupa at ang Ama mo ay nasa langit, ang iyong pineal gland. At tingnan natin ang nakasulat kung ano ba talaga ang ginagawa mong kasalanan. Nakita sinasabi ng Diyos na huwag mong kainin ang karne. Ulitin ko, bakit mahigpit na pinagbawal na kainin mo ang laman. 1 Corinto 15 verse 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ang ating kasalanan ay ating pinagdudusahan. Kung walang kasalanan, walang kapangyarihan ang kamatayan. Hindi tayo magbabayad ng kamatayan dahil wala tayong kasalanan na ginagawa. Saan ba tayo nagkasala? Ulitin ko, saan ba tayo nagkasala? Tingnan natin sa verse 50. Mga kapatid, ipinapaalam ko sa inyo na ang laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos, ni ang nabubulok ay hindi magmamana ng walang kabulukan. Maliwanag ang sinasabi na ang laman o karni at ang dugo ay hindi tatanggapin ng iyong Ama o Diyos or pineal gland na nasa langit. Ulitin ko, ang kumakain ng laman at dugo ay hindi yan ang pagkain na para sa Diyos. Ulitin ko, pagkain mo ng dugo at laman ay hindi yan ang pagkain ng iyong Ama o Diyos na nasa langit. Sinasabi na sa verse 56 na ang kamatayan ay kabayaran ng iyong kasalanan. Dahil kinakain mo ang ipinagbawal na hindi tatanggapin ng Diyos, unti-unti kang malalason na hahantong sa iyong kamatayan. At ang bubulok hindi magmamana ng walang kabulukan. Ang tinutukoy dito ang mortal at ang immortal mong katawan. Dito sinasabi na hindi mo makukuha ang buhay na walang hanggan. Sa Genesis 3, pinagbawalan ng babae na kumain ng bunga sa punong kahoy. Ulitin ko, dito sinasabi na babae, hindi po ito si Eva katulad ng inaakala ng marami. Ito ang babae at lalaki na nilikha ng human creator. Sa verse 4, hindi kayo tiyak na mamamatay, sabi ng ahas sa babae. Verse 5, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kinain ninyo iyon, mamumulat ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Sa verse 6, nang makita ng babae na ang bunga ng punong iyon ay mabuting kainin at nakalulugod sa paningin, kumuha siya ng ilan at kinain. Verse 22, at sinabi ng Panginoong Diyos, ngayon, ang tao ay naging parang isa sa atin, hindi niya dapat iunat ang kanyang kamay at kumuha rin mula sa puno ng buhay at kumain, at mabuhay magpakailanman. Ang itinuturo ng ahas para makuha nila ang buhay na walang hanggan, sumunod ang babae, at makuha ang karunungan katulad na rin siya ng mga Diyos. Dito may kausap ang Diyos, kapwa niya Diyos. Sinasabi na ang babae ay katulad na natin, nakuha ang karunungan, at ito ikinatakot isang Diyos makuha ang eternal life. Ngayon ang tanong, nakuha ba ng babae ang buhay na walang hanggan? Kung hindi ko makukuha ang eternal life, hindi ko ito ituturo na ang mortal sin mong ginagawa ay ang kumakain ng karni. Nakuha ng babae, ulitin ko, nakuha ng babae ang buhay na walang hanggan. Dahil ang itinuturo ng ahas na mga pagkain ay para sa iyong Ama nasa langit. Ulitin ko, ang itinuturo ng ahas ay pagkain para sa iyong Ama para mabuksan ang iyong bisipan at maging katulad ka rin ng mga Diyos. Ang mga pagkain na itinuturo ng ahas ay mga immunity booster para protektahan ka laban sa mga sakit. Ang tanong, masama ba ang ahas sa tinuturo niya? Kayo na ang humusga dahil alam kong hinusgahan mo na siya. At basahin pa natin ang sa Genesis 9 verse 4. Ngunit huwag kayong kakain ng karne na may dugo pa ng buhay.
5. At tiyak na hihingi ako ng kabayaran sa dugo ng inyong buhay, hihingi ako ng kabayaran sa bawat hayop, at sa bawat tao, hihingi rin ako ng kabayaran sa buhay ng kapwa-tao. Verse 6. Sinumang magbubo ng dugo ng tao, ay ibubuhos din naman ng mga tao ang kaniyang dugo, sapagkat ayon sa larawan ng Diyos nilalang ng Diyos ang tao. Sa tingin ko, alam na natin kung gaano kahalaga ang dugo sa ating katawan. Ang dugo ay mahalaga sa ating buhay. Ito ang nagpapagana sa buhay mo, na dapat nating ingatan na huwag tatagas ang dugo sa iyong katawan. Dahil tayo ay sisingilin ni kamatayan, nakabayaran natin sa ating mga kasalanan. Sa libro ni Enoch, mababasa ang mga pagkakasala nila at nagsimula silang magkasala laban sa mga ibon, mga hayop, mga reptilya at mga isda at nilamon nila ang laman ng isa't isa at ininom ang dugo. Dito sa Book of Enoch, maliwanag na sinasabi ang kasalanan mo, kinakain mo ang mga may dugo at iniinom pa. Walang pinagkaiba sa mga niluluto mo, ang dugo kinakain mo pa rin. Ito ang sinasabi na hanggang ngayon wala pa ring pagbabago ang mga tao. Ecclesiastes 1:9. Ang nangyari ay mangyayari muli. Ang nagawa ay gagawin muli. Walang bago sa mundo. Ayon lamang ito sa aking pananaliksik. Hindi ko intensyon na baguhin ang iyong mga paniniwala at lalong hindi ko intensyon na salungatin ang mga relihiyon.